Ngayong araw po ay makakausap natin ang inspiring Pinay na may sariling food truck business sa Belgium. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Sa gitna ng malamig na hangin at mabilis na takbo ng buhay sa Belgium, may isang food truck na patok sa mga Belgian customers at maging sa mga kababayan nating Pilipino. At ang may-ari nito, isang hardworking Pinay na mayroong sipag na maipagmamalaki sa kahit na anong bansa. Siya ay si RC Atayde. At kahit nasa bahay ka, tiyak matatakam at matutuwa ka sa kanyang food truck. Dahil pati ang behind-the-scenes moments ay binabahagi niya sa kanyang social media accounts. Mula sa paghahanda ng ingredients hanggang sa mga nakakatuwang interactions niya sa kanyang customers. Sa bawat dish na niluluto niya, hindi lang ang taste of Filipino culture ang naaalala, kundi pati na rin ang pagnanais ng bawat Pilipino na magtagumpay sa ibang bansa. Kaya naman, kilalanin na natin ang Pinay food truck owner sa Belgium na si RC Atayde dito sa She Shines. At kaugnay nga ng mga kwentuhan po natin ang Filipino food truck owner sa Belgium na si RC Atayde. Good morning, RC, and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof Feed together with Meiji. Good morning, Rise and Shine. Merry Christmas! Hi, Narinig niyo kami, RC. ayan. Paki-unmute na lang. Hi, RC. Can you hear us? Ayan, try to unmute your device. She can hear us, pero I think yung sound niya, sige, you could just, uy, nakakagutom yung sa VTR. Oo, pero more than that, syempre, very inspiring. Totoo, Diba? totoo. Kasi nasa ibang Hi bansa. po. Ayun na. Hi, RC. Welcome back. Kamusta ka dyan, RC? At sobrang inspiring talaga nung naging journey mo, no? Bilang isang food truck owner sa Belgium. Can you share with us, paano ka nagsimula and ano yung nag-udyok sa'yo para mag-start nitong food truck sa ibang bansa? Ayun nga po, dyan po sa Pilipinas talagang meron na po akong mga food business and then pumunta po ako dito sa Belgium. Since na po yung aking asawa is meron po kaming talyer, so I thought why not he make me food truck para po makapag-start po ako at mapatikim ko rin yung ating mga lutoong Pilipino dito sa Belgium. Ayan. Ayun, RC, alam namin na hindi madali ang magtayo ng negosyo sa ibang bansa. Pero paano naging bahagi ang iyong pamilya sa iyong journey? At paano kanila tinutulungan sa iyong negosyo? Ayun na nga po, since na nasabi ko sa inyo yung aking asawa, siya po ay isang napakagaling na talyer. At yung pong aking mga anak, yung aking pong bunso is nandito po siya, nakatira po sa amin. So, dito po sa Belgium at living abroad, alam niyo naman po na mahirap po yung buhay dito at hindi po tayo yung abog-abog na lang na makakakuha po tayo ng suporta galing sa kanila. Doon po sa mga tao dito, ganon. Medyo ninenervous po ako. I'm so sorry. Naku, parang normal. Ayun na nga. So, parang wala lang, andyan parang po yung nag-uusap pamilya ko lang para tayo. gumabay at lagi po silang nakasuporta po para sa akin. Ayun. Yes, RC, thank you. Ang ganda ng food truck niya. Totoo, In fairness, makulay. no? May Filipino element. Totoo. Kasi sanay tayo sa red na color ng mga logos. In fairness. Speaking of Filipino element, no, ang iyong menu ay Filipino dishes, tama ba? Opo. Hindi Yes. po nawawala sa aking menu ang ating pansit canton. I have fried chicken. Siyempre po yung lumpia po talaga na po Uy. talagang pangmalakasan at talaga yun po ang binabalik-balikan po ng ating mga customer na mga kababayan, lalong-lalo na rin po, pati na rin po yung mga foreigner dito. Na nagustuhan. talagang nakapwesto po kasi tayo dito sa ating Saturday and Sunday market. It's a tourist location, kaya napakarami po talaga na sumusuporta at tumatangkilik. Kamusta Good to naman? know, no? In fairness, natatangkilik nila. Nagustuhan ng mga even mga foreigners, Belgians, yung mga lutong Pinoy, yung lumpia, 'di ba? Kasi sometimes may acquired taste, 'di ba? Oo. Kumusta naman yung pagtanggap Opo. ng mga lokal dyan sa Filipino cuisine? Ano nababanggit nila na feedback dun sa mga pagkaing Pilipino na yung inahain sa kanila? Naku po, sarap na sarap po sila talaga sa ating mga pagkain. Kasi actually dito po sa Belgium,
Marami po kami dito na mga Asian cuisine. So ako lang po kung saan po tayo nakapwesto dito sa palengke, ito po ang pinakamalaking palengke dito sa Antwerp. Kaya po marami po dito mga Asian cuisine din. Pero ako po talaga ang kaisa-isahan na nagsusulong talaga ng ating mga Filipino para matikman naman po nila. Marami po dito yung mga noodles, ganyan. Pero Ang sarap. syempre, yung po pinapasok yung ating pancit canton at nakikilala na rin po ng ating mga, alam nyo na, yung mga lokal po dito. Oo. Kaya po, talagang, I'm so proud na ipupush po natin yung ating mga pagkain Pilipino at tinatangkiling naman po nilang lahat. Yes, RC, for that, congratulations ha. And then, ang ganda ng location mo. Talagang ikaw lang ang Asia na food truck. So, Filipino. for sure na Filipino. Oo. Na for Ako sure, lang po ang oo. Asia, ang Filipino, pero napakarami po naming Asian. Oo, na Filipino. So, congratulations for that. And for sure, marami ding nagnanais sa magtayo ng negosyo abroad. RC, ano naman yung advice mo or message na maibibigay mo sa ating mga kababayan? Yung gusto din magtayo ng negosyo sa ibang bansa, lalo na kung tungkol sa food business. Ayun na nga po, dun sa madami po kasi kong follower, I'm a vlogger. Also, so pag po may nagtatanong sa kanilang ganyan, Tito RC, baka pwede niyo po ako ma-advise na kung ano po yung gagawin ko kasi gusto ko rin po magsimula katulad niyo. Sabi ko sa kanila, doon ka magsimula kung saan yung talent mo kasi naniniwala po ako, doon po tayo talaga tatangkilikin at doon po tayo talaga magiging successful kung ano po yung talent natin. Tulad ko po sa pagluluto. So, if they are planning to start up a business like me, just go for it. Huwag po kayong magpatumpik-tumpik dyan o huwag kayong dalawang isip, lalo na kung meron po kayong mga support system na mga kaanak nyo, katulad ko nga po yung aking asawa, yung aking mga anak, ganyan. Kung meron po kayong opportunity, just grab it po na ayun nga, huwag po kayong matatakot. Ayun. Sabi ko nga sa kanila lagi, alimbawa, tulad ko po, kung gusto nila food business, kailangan tutok po sila para din po tawag dito, tipid po sa overheads. Kayo na rin po ang kusinera, ganon. Make sure na yung po papasukin natin business, meron po tayo kaalaman, ganyan. Very Sabagay, no? hands-on. Oo, dapat. Pati sa kusina, Sa ibang bansa, manager. napakahirap po talagang magpasweldo ng tao. Sobrang napakataas ng ating dito, ng manpower. Ayan. Oo. Tulad ko nakakatipid na ako dun sa I can operate my own business, kahit po wala akong katulong. Oh, that's Katulad good. sa aking Alright. weekdays. Ako lang po mag-isa talaga. Ang galing. In fairness. Oo, ang galing ni Ma'am. Social media invite na lang po para i-follow ka pa nila para more followers. Ayan po, meron po akong TikTok. Sa TikTok ko is paki-follow lang po. Food Truck ni RC TV. Dito po sa sa Facebook, I have also RC Ataydi po. Ayan. Maraming salamat po dun sa mga followers at mga fans ko po na nanonood ngayon. Diyos ko, grabe. I'm so nervous, ma'am. Grabe talaga. Parang di naman, Oo, parang kwentuhan nakikipagkwentuhan lang lang. po. Oo. Normal lang. Sana makita natin yan, sulit matikman natin ang mga pagkain hatid mo dyan sa Belgium. Anyway, thank you very much sa pagbabahagi sa amin ng iyong inspiring story bilang isang food truck owner sa ibang bansa, RC Atayde. Ingat ka dyan and Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas po. Thank you very much. Thank you.